Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano natin maprotektahan ang ating GCash account kasi may naglalabasan ng report mayroong manong nagbibenta ng GCash user information sa dark web na walang authorized. So inimbestigahan ito ng National Privacy Commission o NPC kung totoo. So naglabas din si GCash ng advisory na naglalaman na wala itong katotohanan kasi no evidence. Kasi no evidence ito sa kanilang system at nanatiling secure ang account ng mga user. So ito ang gagawin natin para maprotektahan ang ating personal information as a GCash user. So yan ang ituturo ko sa inyo kung paano natin mapanatiling secure ang ating GCash. So ayun guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin YouTube channel, so pinutin mo na ang subscribe button para updated ka sa mga susunod nating video. Para natin ma-secure ang ating GCash account, so first open natin ang ating GCash account. So maglalagin tayo dito ng biometric, yung ating fingerprint. Gamit ang ating biometric. So kapag nandito tayo sa ating home page, sa ating home dito sa GCash natin, punta po tayo dito sa profile po natin. Click natin itong setting. Makikita natin dito ang biometric login. So dapat naka-enable po yan. Yan para ma-on natin. So pindutin natin yan. I-on natin itong biometric login. Hindi po yan mabubuksan ng iba. Fingerprint lang natin ang mapagbukas sa ating GCash. Sa pangalawang gagawin natin para ma-secure ang ating GCash account, so i-back po natin ito. Ayan, i-back natin. So dito tayo sa setting, dito tayo sa profile natin. So mayroon tayo makikita dito na privacy uses. Mayroon tayong makikita dito na manage sharing. Sa manage sharing, so i-click natin ito guys, sa manage services, and makikita natin itong mga list dito. So makikita natin itong mga list ng page na nakalista ang mga app so nakalista dito ang mga app o mga platform. So sinishare natin ang mga personal information natin, at kung meron tayong hindi kilala o hindi natin matandaan na nagbigay tayo ng consent sa ating pag-share ng personal information mula sa nakalist dito, so i-click natin yan para ma-unlock natin. So yun ang gagawin natin. Example dito sa G-Jobs, pag-pindot po natin, pag-click natin, so mayroong lalabas dito na unlock. So makikita naman natin dito na you agree to share your information with G-Jobs. So it means agree tayo sa kanila na sinishare natin yung mga information natin. So makikita natin dito na sinishare natin yung mga GCash number natin, yung name natin, at yung email address natin dito sa ating GCash account. Para hindi natin yan ma-share sa kanila, so ang gagawin natin, i-unlock natin para wala silang connection, na para hindi natin ma-share yung ating mga personal information. Tulad po dito, back natin ito dito sa Cebuana. Click natin. So ayan, makikita natin na yung mga personal information natin na sinishare natin po sa kanila. So ibig sabihin, nakikita nila itong mga GCash number natin, name, birthday, place of birth, nationality, address, email address, yung ID presented natin, work detail, gender, civil status. So lahat diyan makikita nila kasi nag-agree tayo na i-share natin yung mga information natin sa kanila. Kung gusto natin yan na hindi natin i-share po sa kanila, so ang i-unlock na natin yan. Ito yung Cebuana e-savings na connection po sa GCash. Yung mga hindi po familiar na mga app dito or mga platform, yun lang ang i-unlock nyo kung gusto nyo po i-unlock para ma-secure po yung ating GCash. Bonus tips po para ma-secure yung ating GCash account ay iwag natin i-share yung ating MPIN or OTP kasi hindi po naghihingi si GCash ng mga OTP o nag-update po si GCash na hindi tayo makaka-receive ng PIN sa ating number kasi doon mismo sila magsisend ng PIN sa notification natin dito sa GCash.
At huwag tayong magka-click ng mga link na hindi po, kasi hindi po nagbibigay si GCash ng link po. So yun lang po, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin YouTube channel, so pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. So maraming salamat.